Taong 1872, isang makasaysayang kabanata ang naganap sa Cavite na nagbigay liwanag sa hinaing ng mga Pilipino laban sa mapang-abusong pamamahala ng Espanya. Ang Cavite Mutiny ay hindi lamang simpleng pag-aalsa. Ito ay sumiklab dahil sa matinding pahirap, mataas na buwis, sa pilitang paggawa at pagkakait ng karapatan ng manggagawa. Ang arsenal ng Cavite ang naging sentro ng sigaw para sa katarungan, na pinangunahan ng matapang na manggagawa at mga sundalo. Ngunit ang kanilang laban ay mabilis na sinupil ng mga Kastila na gumamit ng kasinungalingan upang idiin ang tatlong paring Pilipino, Padre Gomez, Burgos at Zamora, na walang kinalaman sa pag-aalsa. Ang trahedyang ito, bagamat puno ng hinagpis, ay naging isang mahalagang mitsa ng damdaming makabayan. Sa kanilang sakripisyo, nagsimula ang paggising ng mga Pilipino sa tunay na kalayaan. Ang Cavite Mutiny ay hindi lamang kwento ng kabiguan. Ito ay kwento ng inspirasyon, tapang at pag-asa. Dapat na tayong kumilos. Pedro, araw-araw nababawasan ang ating mga karapatan. Kailangan na nating kumilos. Tama ka, Juan. Ang tanong, handa na ba ang lahat? Mas delikado ang iniisip ni Juan. Paano kung ulihin kayo? Mas delikado kung parati tayong mananahimik. Dapat na tayong lumaban. Ang laban na ito ay hindi para sa atin, kundi sa susunod na henerasyon. Sa loob ng arsenal ng Cavite, tahimik ngunit puno ng tensyon ang hangin. Ang mga manggagawa, pinangunahan ni Sergeant Lamadrid, ay nagtitipon upang ipahayag ang kanilang matagal nang hinaing. Sila'y sawa na sa sapilitang paggawa, mataas na buwis at kawalan ng katarungan. Ang kanilang hangarin ay ang magkaroon ng pantay na pagtrato at respeto bilang tao. Ngunit ang kanilang tapang ay haharapin ng malupit na kamay ng kolonyal na pamahalaan. Mga kasama, ang pang-aabuso nila ay walang katapusan. Ngayon natin ipapakita na hindi tayo basta-basta magpapailalim. Handa na po kami, Serento. Para sa ating pamilya at bayan! Para sa hustisya! Sa pili ng mga alsa, wala mang sinong makatakas. Matapos ang pag-aalsa, itinuro ng mga Espanyol ang tatlong paring Pilipino, Padre Gomez, Burgos at Zamora, bilang utak ng mutiny. Sa kabila ng kawalan ng ebidensya, sila'y hinatulan sa isang huwad na paglilitis. Ang kanilang mga salita ay naging huling sigaw ng katotohanan sa harap ng maling katarungan, habang ang hatol sa kanila ay naging mitsa ng pagkakaisa ng isang bayang naghahangad ng kalayaan. Kayong mga pari, ang utak ng pag-aalsa, walang pagduda, kayo ang tumulak sa kanila. Ang aming kasalanan ay ang paglilingkod sa bayan. Kung ito'y hatol, tanggap namin. Pero ngunit kailanman, hindi namin iaamin ang mga maling parata. Paglalaban namin ang karapatan ng tao, hindi ito krimen. Kung ang aming kamatayan ay minsan na pagbabago, ito'y tinatanggap namin ng buong puso. Pebrero 17, 1872, sa kanilang kamatayan, isinilang ang damdaming makabayan ng mga Pilipino. Hindi sila makasalanan. Ang kanilang kamatayan ay malaking tuwalan para sa ating bayan. Ang kanilang mga sakripisyo ay simula ng ating paglaya. Hindi namin kayo malilimutan. Ang inyong sakripisyo ay magbubunga ng kalayaan. Para sa bayan! Ang Cavite Mutiny ay nauwi sa trahedya.
Ngunit ang sigaw ng katarungan at kalayaan ay hindi napigilan. Ang kamatayan ng tatlong paring Gumborza ay naging mitsa ng paggising ng damdaming makabayan sa puso ng bawat Pilipino. Sa kanilang sakripisyo, natutunan ng bayan na ang kalayaan ay hindi lamang pangarap, kundi isang karapatang dapat ipaglaban. Ang kanilang alaala ay mananatiling buhay, isang paalala na ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa tapang, pagkakaisa at pagmamahal sa bayan.